the old cross, the emblem of suffering and shame. And I love that cross, where the king and the best, for a word of God, freedom was slain. So I carry your guarded cross till my soul in at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange the someday for a crown. The old rugged cross is white by the word, and the houses are back for thee. For the deed of God, there is glory above to every good glory. So I carry your rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to your rugged cross and exchange it someday for a crown. Because we cry upon the stars I see the song that it was. Jesus comfort night pardon so I dance the old rugged cross as I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will never be true. Each chain and road and death, and you hold me someday to my home far away, where there's no so I cherish the old rugged cross till my trophy that last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Exchange it someday for a crown. Amen.
Ito yun ako totoo si Brother John para makamata ba. Amen? So di na na siya katulog. Karon no sa ato ang service. Anyway, salamat sa Ginoo kay nagpakamatay siya alang kanato. Amen? Natay kaluwasan. And salamat sa Ginoo nga salamat po sa Ginoo kay nakakanta si Brother Jong. Amen? Amen. So karon ako'y hangyo sa tong tanan palihog ta sa pagtindog mga higala. Ako atong paminawon Brother Jong ato ang special niya. Okay? Ako ang paminawon kung ako abang i-appeal sa Dirita palihog igsoon sa Deuteronomy chapter number 8. Ano siya message ba? Dili mao ang ako ang hatag sa imo, lahi siya. So dito ta sa Deuteronomy, okay? Deuteronomy chapter number 8. Unya diri ta mahigala sa bersikulo 11. Deuteronomy sugdan na lang nato basa sa bersikulo 1. Okay? Deuteronomy chapter number 8, unya diri ta magsugod basa sa bersikulo 1. Nara mo diha, say amen. The Bible says, all the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply, and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. So, unsay sikreto mga higala sa kinabuhi o sa multiplication of blessing? Obedience. Nadirig, yung sa Ginoo, no? Kung ang tanang kusuguan ko no, ato ang tumanon ug ato ang buhaton may gala. Mabuhi ta o magdaghan, amen? Blessing na. Versikulo 2. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. Usa sa mga katuyuan mahigala ning wilderness experience nato sa ginadala ta sa Ginoo sa kamingawan, ay mga panahon sa atong kinabuhi nga medyo ngit-ngit ang atong kinabuhi, magatubang ta mga kalisod, na mga panahon sa atong kinabuhi nga magatubang ta mga trials mahigala. Ang katuyuan na ng mga igsoon kay aron ipaubos ta sa Ginoo, to humble us and to prove us, aron pud nga mahibalo pud ta unsa ang naa sa atong kasing-kasing. Sagaran ba no pag ang tao i-bless sa Ginoo, makalimot pa sa Ginoo, di ba no? Di na to makita ang ato ang sarili nato. Di na to makita unsay mga mali sa ato ang kinabuhi. Basta may galadagaya ta kanunay sa panalangin sa Ginoo. Nya bersikulo 3. Okay pa mo magtindog? Lingkod na lang sa mo, lingkod mo. Lingkod lang mo. Kaya basahon nato ni tanang mga bersikulo. And the Bible says, bersikulo 3, and he humbled thee and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So ang giingon sa Ginoo di mahigala, siya kuno mipaubos kanimo, mitugot kanimo sa pagkagutom, ug mipakaon kanimo pinaagi og manna. Higala ka namang mapanahon sa atong kinabuhi nga murag kanang kwan ba? Murag hubas bitaw no ang atong pitaka nato, magsaper ta, gutom ta, yun na o natay mga tubang sa mga problema, ginaalaw na siya sa Ginoo. Aron nga ipakita sa Ginoo lang sa tumay galabang ang tao dili lang ingon nga mabuhi, pinaagi lang sa mga tinapay o pagkaon nga ato ang ginakaon para sa tong lawas. Aron pud nga mahibalo ta mahigala nga napay mas importante nga pagkaon para sa tong lawas. Ug mao na siyang pagkaon para sa ato ang kalag. Aron mahibalo ta, tanawan niyo, gi sa Bible aron mahibalo kuno ta nga ang tao dili lang mabuhi pinaagi sa tinapay lamang, apan pinaagi pud sa matag pulong nga migawas gikan sa baba sa Ginoo, nga kung nga ang tao mabuhi siya. Wana sa atong kinabuhi may kala dili lang sigurohon nato mga igsono kaning mga butang nga gikinahanglan sa ato ang lawas, kun dili pud mahigala mas labing tagaan natong pagtagad ang butang nga gikinahanglan sa ato ang kalag nato.
And that is the word of God. Amen? Amen. Sunod. Versikulo 4. Thy raiment, thy raiment, wax not old upon thee. Ang imong bisti, wala misamot kadaan nganha kanimo. Ni ang imong tiil mihubag, ni ining kapatan katuig. Grabe. In that 40 years nga gidala ang mga Israel sa Ginoo dito sa Kamingawan Maygala, gingon din sa pulong sa Dios bado nga ang ilang bisti kuno wala ning daan. Wala na dunot. So, unya gingon po din sa Bible Maygala, ang ilang tiil wala minghubag. Diha biya sa paminaw, diha biya sa disyerto, dili biha maayo ang dalan diha. Buki, grabe biha, desert diha, daghang mga bato diha. Pero giyon sa Biblia, sulod sa 40 ka tuig, ang ilang mga bisti, ilang mga sanina, wala na daan, unya, wala po usan nila may nga nasamad. Ilang mga tiil, wala mihubag. Amen? So, giatiman din sila maayo sa Ginoo. Amen? Diya sa Kamingawan niya. Versikulo 5, the Bible says, ikaw usab, muna-huna diya sa imong kasing-kasing. Nga, ingon sa usa ka tawo nga nagakastigo sa iyang anak, sa ingon ng Ginoo nga imong Dios nagakastigo kanimo. Bulahan ang Kristohanon nga ginakastigo sa Ginoo. No sa kita yung musupak ta sa Ginoo may galaw nya kastiguhon ta niya mga igsoon. Ay nga na bulahan ta. Kay kana nagpamatuod nga anak kita sa Ginoo nya ikaduha may gala gihigog magipud ta sa Ginoo. Kay kisa tong gihigugma sa Dios iyang ginabunalan. Pero ang tao kuno nga wala ginakastigo sa Ginoo bisag nakasala siya maila either kana nga tao dili siya luwas o kana tao wa nagigugma sa Ginoo maigala. Basta ang pulong sa Dios sa gingon basta anak ka sa Dios unya maigala nakagibuhat nga mali may rebelde ka sa iya ha kastiguhon ka sa Ginoo. Amen. And then the Bible says verse number 6. Therefore shalt thou keep the commandments of the Lord thy God. Busa kita gipahinumduman nga at huwag yung bantayan ang mga mando sa Ginoo nga atong Dios to walk in His ways nga kita maglakaw ta diha sa iyang dalan and to fear Him nga ato siyang kahadlukan. Versikulo 7. Kay ang Ginoo nga imong Dios nagadala kanimo ngadto sa usa ka maayo nga yuta. Praise God. Ang Ginoo kuno nga atong Dios maygilano mingdala sa ato sa maayo nga yuta. Ang Israel, okay, dalhon sila sa Ginoo dito sa maayo nga yuta. Ang plano sa Ginoo para sa ila dili sila dito papuyon gyud sa Kamingawan. Ang katong Kamingawan may gala temporary lang to siya. Pero giagi sila sa Ginoo dito sa Kamingawan kay hulmaon man gud sila sa Ginoo. Iagi sila proseso, i-mold sila sa Ginoo dito. Aron nga inig abot mga gala dito sa maayo nga yuta, inig madawat na nila ilang mga panalangin nila, ingon na dili sila kanang mo rebelde sa Ginoo, dili nila talikdan ang Ginoo. Higala pamina mo, usa ka butang nga dapat ba no pangandaman nato ang kading mga panalangin nga moabot sa atong kinabuhi. Kay nay mga Kristiyanon ba no, dili sila ready spiritually, emotionally mga higala pag moabot ang blessing sa ila. Nga naman, daghang mga Kristiyanon pag moabot ang panalangin, makalimot dayon sila sa Ginoo. Ila na dayon isalikwe ang Ginoo. You see, nay mga ubang Kristiyanon pag moabot ang blessing, makuratan sa blessing, unya mo backslide dayon noon. So sila mga higala, giagi sila sa proseso. Okay? Gikuan sila dito sa wilderness sulod sa 40 ka tuig aron nga inig dalhon na sila dito sa maayo nga yuta, dili sila mo rebelde sa Ginoo. Pero gikan diri nakita nato nga ang Dios naagay maayong plano para sa iyang mga katawhan. Higala so tetra, kung ikaw ang usa sa mga anak sa Dios, so katawhan niya may gala, ang Dios na siya maayong plano sa imong kinabuhi. Dalhon kaniya sa maayong lugar. Busa ikaw ako dapat lang gyud ta musunod sa iyahang leading. Kay nga naman ang leading sa Ginoo magdala sa atoa sa maayong lugar. Amen. So given this sa Bible, tanawin niyo da. The Bible says, verse number 7. Kay ang Ginoo nga imong Dios nagadala kanimo ngadto sa usa ka maayo nga yuta, usa ka yuta sa mga sapa sa tubig hastang ninduta ri sa promised land, no? Sa mga tubod o kahiladman nga nagaagas sa mga walog o kabungturan. Versikulo 8, usa ka yuta sa trigo, a land of wheat and barley and vines and fig trees and pomegranates, a land of oil, olive and honey. Versikulo 9, usa ka yuta din ikaw sa walay ka nihit, mukaon og tinapay, walay pagnihit dito. Amen. Bisag sa imong itanom dito may galabano. Grabe good.
mutubo gid siya unya mamunga gid siya daghan unya ang bunga pag dito tambok kay mga igsoon. Muna gikuan sila gisaran sila sa Ginoo kay gingon man sa Ginoo dito kang Abraham ang imong makaliwatan dalhon ako dito sa promised land. Ang kanang promised land mao na ang Canaan land. O kanang Canaan land may gala grabe kayo katambok ang yuta dira bisag unsay mong itanom dia mabuhi mao na nga kung sila makapuyo na sa promised land giingon sa Ginoo mudato gyud mo diha. Mudato gyud mo. Kay way liso diha nga inyong itanom mamatay. Bisag unsa yung itanom diha mutubo, mabuhi, unya mamunga og daghan, unya ang bunga tambok pagyud kayo. Grabe no? So asa na ta? 9, tanawa. Usa ka yuta diin ikaw sa walay kanihit mukaon og tinapay, ikaw dili magkulang sa bisag unsa nga butang diha niini. Usa ka yuta kansang mga bato, mga puthaw, o gikan sa kansang kabungturan ikaw makakalot og tumbaga. Grabe no, it is a land whose stones are iron and out of whose hills thou mayest dig brass. Asa gagikan ang mga nindot kay nga mga kalidad mga higala nga mga butang dito sa Israel. Muna mahal kayo na basta product gikan sa Israel mga mahal kayo na. Gano man ligon. Amen. A land of iron. Gikan sa Bible mga higala. Asa pa na, versikulo 10, tanawa, mao na ni karon. So, pahibalo sila sa Ginoo, okay, gisaran sila sa dalhon ta mo dito sa Kamingawan una, so sige ka sa Kamingawan, dalhon ta mo dito sa Promised Land. Dito sa Mayong Yuta, kaniyang mahitabo sa inyo ha, no? Madato mo dito, yun na, madato mo. Unya may gala, giwarningan na dahil sila sa Ginoo. So, wapa sila niabot dito, giwarningan sila sa Ginoo. May gala, unsa giwarning sa Ginoo sila? The Bible says in verse number 10, when thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He hath given thee. Gingon sa Ginoo may gala, sa diha nga ikaw nakakaon og nabusog, ikaw dapat mudayeg sa Ginoo nga imong Dios. Sigala paminaw, unsay dapat, unsay tama nga respond sa Kristohanon pag i-bless siya sa Ginoo, simbahon niyang Ginoo. Murang ikaw i-bless ka sa Ginoo may gala, daygon gyud imong Ginoo. Dili gid pwede mahigala nga ikaw mahigala mudawat lang kag blessing pero di ka mahigala mo simba sa Ginoo. Mo biya na nga kada Domingo magsimba kita sa Ginoo ang unang adlaw sa unang semana ihatag gyud na siya sa Ginoo. Kay sa tibok semana mahigala from Monday to Saturday gipanalanginan ka sa Ginoo. Adlaw Domingo mahigala ang ibalos nimo daygon nimo ang Ginoo simbahon nimo siya. Ayaw mo katintal mahigala bisan ang kalibutan ang yawa mahigala no kuwaon nila ang imong oras diha sa Ginoo adlaw Domingo ayaw mo pagpadalaan na og ayaw ninyo ihatag sa laing tao, sa laing butang kay kanang adlong Domingo iyan na sa Dios, dapat kanaang adlaw nga imuha siyang daygon. Amen. Gipanalanginan ka tibok semana nya di mo siya simbahon adlong Domingo. Mo na may gala paminaw pud mga igsoon ba no? Kinahalan gid pud may gala para no, sa mga layo nga nagpuyo, para may gala sa mga naay mga panda, mga balatian dira ginagmay, ganana mo sacrifice gyud og anig simba nang magsimba gyud ta. Ganun matibok si Malagod, gipanalanginan ta sa Ginoo, tama? Oh, so dapat unsay ibalo sa to? Gingon sa Biblia, basahon ako balik ha. Dalawa. When thou hast eaten and art full, kung ikaw nakakaon na, unya nabusog na, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He hath given thee. Padayon ta, 11. Mao na ni warning. Amen. Unsay warning, pastor? Kani ang giingon sa pulong sa Dios. The Bible says, hello, test mic. The Bible says, versikulo 11, pagbantay nga dili ka makalimot sa Ginoo nga imong Dios, diha sa dili pagbantay sa iyang kasuguan, ug sa iyang mga paghukom, ug sa iyang tulumanon, nga ako nagsugo kanimo ni ining adlaw. Ang imong bantayan higala nga di nimo kalimtan ang Ginoo nga imong Dios. Ang imong bantayan nga di ka mabuta sa panalangin. Nay mga uban, pag makadawat og blessing, murag di naman kakita sa Ginoo. No? Di nila makita ang Ginoo. Ang ilang makita may gala, ang panalangin lang. Pero di nila makita ang nagpanalangin sa ilaha. Versikulo, bantay ninyo na. Bantay ninyo na. Kay usay ang panalangin, maoy gamiton sa yawa nga litag. Ang panalangin gikan sa Ginoo, pero ang panalangin pwede gamiton sa yawa nga litag sa imong kinabuhi. Bantayin ninyo na igsoon ha. Versikulo 12. Tanawa, unsay una nga pulong sa versikulo 12? Unsa man na sa Bisaya ang last? Basin.
Basin nun sa pastor. Basin sa diha nga ikaw nakakaon na og mabusog, og nakatukod na og manindot nga mga balay, og nakapuyo na diha niini. 13. Og sa diha nga ang imong mga panon sa dagkong mananap, ug ang imong mga panon sa gagmayng mananap magdaghan. Kung nakay mga alagang kahayupan, managhan ba? Nakay kanding, nakay karnero, nakay kanang pabo, unsa managhan na sila. Unya unsa pa? Bersikulo 13. And thy silver and thy gold is multiplied. Sa unang mga higala ba no, mao ni kwarta sa unang panahon. Plata o bulawan. Sa atong panahon karon, ang kwarta kay papel o kanang coins, tama? So, giyon sa Bible may kung managhan na imong kwarta and all that thou hast is multiplied. Unsa man. Bersikulo 14. Basin ang imong kasing-kasing, mubukad, mahinambog ka na, mahimo ka ng garboso, mapahitason ka na, and ikaw kalimtan na nimong Ginoo nga imong Dios nga mo'y nagdala sa imo pag-awas sa yuta sa Ehipto gikan sa balay sa pagkaulipon. Always mga higala i-remind nato ang atong kaugalingon nga gikan ta sa pagkaulipon. Ulipon ta sa una mga higala sa sala, ulipon ta sa una gikan sa kamot sa yawa, pero giluwas ta sa Ginoo, gitagaan ta kagawasan gikan sa kamatayon, gikan sa gahom sa sala, gikan sa impyerno ug gikan sa kamot sa yawa. Di nato dapat kalimtan kinsa ang nagluwas nato, ang Dios. Kay basin, makalimot ka, inigbabot ang panahon nga ikaw mapanalanginan na ka sa Ginoo. Unya, 15. Who led thee, na mo'y nagdala sa imo through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents. Sa mga fiery serpents may gala kanang mga kuan, mga venomous nga mga bitin dito sa desert may gala. Pinaka-common nga bitin dito sa desert kay rattlesnake, black mamba, napoy mga cobra dito mga higala. Yun na in just a matter of minutes mga higala, pagbapakan ka na, mamatay ka. There was once may gala sa history sa Israel katong nagrebelde sila sa Ginoo bitaw, kasi sa reklamo, ang Dios nagpadala siya og mga venomous nga mga bitin, gipangpaak sila bisag asa sila moadto, naay bitin may gala gipaak sila. In just a matter of minutes nangamatay mga higala ang mga tao. Dito sa Kamingawan may gala naay mga bitin. Dito sa Kamingawan may gala naay mga scorpions. Dito sa Kamingawan naay drought. Pero kay baluba mo may gala, giprotektahan sila sa Ginoo gikan sa mga bitin, scorpions o gikan sa drought mga igsoon. In that 40 years, wa sila pasagdi sa Ginoo. Giprotektahan sila. Usa sa mga rason may gala kung ikaw panalanginan sa Ginoo, dili gini mo kalimtan ang Ginoo kay siya ang nagprotekta sa imo matag adlaw. Karon sa atong panahon, grabe ka dautan ang kalibutan, grabe kalala ang mga tao karon. Amen? Usay mahadlo ka, maglakaw-lakaw may galaki nga naman bisag asa na yung mga dautan. Dunggan na to tong balita, katong duha ka katong mag-asawa ba no nga baptist ba no dito sa Samal ba no, di ba? Gitadtad to sila, di ba no? Gitadtad ba to? Gitigbas, gisulod sila alauna sa kadlawon. Ingunan na, walay pili mga igsoon ang dautan may gala. Busa magpamina mo kung tungod sa grasya sa Ginoo sa iyang kaluoy may gala ba no? Way nahitabo nga dautan sa tuwa may gala tungod na kay giprotektahan ta sa Ginoo. Amen. Busa di nato kalimtan ng Ginoo kay pinangga kay ta sa Ginoo may gala. Siya ang nagabantay sa tuwa, siya ang nagaprotekta sa. Na kinsa diri sa inyo may gala makasulti. Paminaw tanaw ko ninyo. Kinsa diri sa inyo ang makasulti? Nga kanang inyong balay pwede na siya sudlan o kawatan o dautan nga tao. Sa inyo na dali ra masudlan yung balay. Pero ngano may gala hangtod karon walay naka-anha dira, walay ning sulod dia, walay nagsamok sa inyo. Nganong hantod karon may gala murag peaceful ka, no? Nga matulog o nya confident ka nga bisag matulog ka walay dautan nga tao mosulod sa iyang balay. Tungod mga higala kay gibantayan ka sa Ginoo. Kinsay nagbantay sa Israel? Gikan sa mga dautan, mga katalagman mga higala ang Ginoo. Gi-remind sila sa Ginoo, hoy, ayaw niyo kalimti ha. Ako ang nagluwas sa inyo gikan sa Egypt. Ako ang nagpakaon sa inyo ha. Sa Egypt, sa Kamingawan, sulod sa 40 ka tuig. Ha? Katong panahon nga nangandoy mog pan, gitagaan ta mog pan. Gikan sa langit, gitagaan ta mog mana. Wa gyud mo kakaon na, wa gyud na nahatag sa mga Egyptian sa inyo ha. Katong panahon nga nangita mog tubig, kaway tubig diya sa desierto. Ako ang nagprovide og tubig sa inyo ha.
Katong panahon nga nangayo mo karne sa kuha, gitagaan ta mo karne. Unya, when namo des kamingawan, naay mga bitin diha, naay mga scorpion diha, naay mga mananap diha nga mupaak sa inyo, mupatay sa inyo, pero wa mo hilabti nila kay gibantayan ta mo, giprotektahan ta mo. Amen? The Bible says, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint. Parayon ta, versikulo 16. Who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not. Ang inyong mga lulug-lula, wag gid sila katilaw ani manna, kamura ang nakatilaw ani, kamura ang gipakaon nako ani, sulod sa 40 ka tuig. Imagine mangigala, da sila doon, nag-tent sila no. Well, natulog sila pagawas sila silang tent, nanay mga pagkaon diya, gawas silang tent mayla. Manguha na lang sila. Amen? Every day hatag na sa Ginoo sila. Unsa ba? Tanawa, which the fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee to do thee good at thy latter end. Kay baluba mo, unsay dapat unsay dapat nga itudlo sa blessing sa ato mga higala. Pag i-bless ta, dapat puno ang kaning blessing paminaw, mao dapat ni makapahambol og samot sa ato. Pero ang pangutana, mao ba niya makita nato sa uban nga mga Kristohanon? Murag ang uban murag nahimo mang hambugiro. Klaro kay Bible ang mga blessing mao dapat ni ang makapahambol nato, kay gingon sa Bible, who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee. Gibless ka aron the more ka nga maghambol. Gibless ka aron the more ka may nga mo serbisyo. Amen. Na may mga uban nga imbis nga i-bless, murag ilaha lang manggi sarili ang panalangin. Wa man nila gigamit mga higala para nga mo serbisyo sila. Klaro ang Bible, that he might humble thee, and that he might prove thee to do thee good at thy latter end. Versikulo 17. Karon, mao ni problema, ug mao ni makita nato sa kadaghanan. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Bantayi ang imong kaugalingon, nga dili moabot sa punto sa imong kinabuhi nga mosulti kag ingon ani mga higala. Kay dili gid biya tungod sa imo nganong ikaw mga higala nakakwarta ka. Dili gid biya tungod sa imo mga higala nganong kanang imuhang pamilya mga igsoon na nakasurvive na imong pamilya. Dili tungod sa imuha na. Dili tungod sa imuha mga higala ngano ikaw ni successful ka. So kung dili tungod sa ako, tungod kay kinsa day pastor, versikulo 18. But thou shalt remember the Lord thy God. Kinsa ang imong hinumduman, ang Ginoo nga imong Dios ngano man, for it is he that giveth thee power to get wealth. Hinumdumi tungod na sa Ginoo, dili tungod sa imo. Amen ba? Versikulo 19. Diretso na ta. And it shall be, tanawa, and it shall be, pag moabot ang panahon, if thou do at all forget the Lord thy God, kung imo naging kalimtan ang Ginoo nga imong Dios, and ikaw maglakaw ka sa laing mga Diyos, unya alagaran nimo kato sila, imbis ang Ginoo imo alagaran, kato na hinon imong ginaalagaran, unya simbahon nato nimo sila. I testify against you this day that ye shall surely perish. Magbantay ta nga di na nato himuong Dios ang atong trabaho Amen. Ang atong mga hobby, ang atong mga trabaho. Amen? Kaya ang Ginoo may naghatagan ng mga igsoon. Bantayan nimo may nga di nimo himong Ginoo ang imong kaugalingon. Versikulo 20. As the nations which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish. So kung giunsa sa Ginoo, paminaw, kung giunsa sa Ginoo pagdaot ang uban nga mga nasod, kung ikaw pod nga anak niya, katawhan niya, imo siyang kalimtan, imo siyang isalikway, giingnan ta sa Ginoo may gala, nga unsa ang iyang gibuhat sa uban nga mga nasod, buhaton pod niya sa ato, kita pod malaglag ta. Amen ba? Because, tanawa, nga naman, ye would not be obedient. Unsa? Ye would not be, obedient unto the voice of the Lord your God. Sa mamati kita mga igsoon, amen? This is a warning.
This is warning. Ang atong mensahe karong hapon mga higala, kay ayaw kalimti ang Ginoo nimong Dios. Do not forget the Lord your God. Amen. Kay karon ba no sa atong generation ba no? Ang pinakadali nato kalimtan ang Ginoo biha. Pero ang pinakadali nato nga mahinumduman ang ato ang password sa cellphone, ang ato ang mga bayron nun, ang atong cellphone. Pero ang Ginoo mao'y dali nato makalimtan. Amen. Ako pangutana, makaingon ba ta nga usahay mas dali pa nato mahinumduman atong cellphone kaysa Ginoo? Hello? Usahay no? Mas dali ta makabantay mahigala kung malubat na atong cellphone. Dali dahil nato pangitaon ang charger. Hello? But we forget to connect to God in prayer. Mo na diri sa Deuteronomy chapter number 8, Moses reminded the Israel nga sa di pa sila musulod dito sa promised land, giinan sila, when you have eaten and are full, when your houses are built, when your silver and gold is multiplied, beware lest thou forget the Lord thy God. Sama sa Israel, daghang tao karon ang nakalimot sa Dios. Ngano man pastor, tungod kay abunda namang good. Ngano man pastor, busy namang good. Ngano man, basig wa lagi personal nga relasyon sa Ginoo mga higala. So karong hapon mga igsoon is a message about reminder. A message of reminder para sa atong tanan, kay kita mga katawan naman sa Ginoo, mga Kristohanon ta, di gyud nato mga higala, himuon sa atong kinabuhi nga atong kalimtan ang Ginoo nga atong Dios. Amen. So karon mga higala, tagaan ta mo og pipila ka mga butang. Let us see 3 important reminders from God's Word. Unsa ang una mga higala? Una sa tanan, recognize God's provision. In your life, in your life, recognize God's provision. Ilhag yun ang mga panalangin sa Ginoo. Okay? Pamina may igsoon, ang panalangin, di na inyon tanawa na sa kapobrehon na sa kadato sa tao. Dili. Dagang mga dato mahigala nga makita nato nga wagi panalanginan. Na yung mga pobre mahigala nga bisag di sila dato mahigala pero gipanalanginan. So dili basihanan ang tao kung dato gipanalanginan. Ang tao kung pobre wala gipanalanginan. Higala paminaw naagi mga tao di sa kalibutan nga dato o naagi mga tao di sa kalibutan nga pobre. Pero bisag mo sa estado sa imong kinabuhi dato makao pobre mahigala, pwede ka gihapon mudagaya sa panalangin sa Ginoo. Higala, unsa atong buhaton, i-recognize nato ang provision sa Ginoo. Unsa ang gingon sa Bible? Deuteronomy 8 verse 18. Ang gingon sa Bible may gala, but thou shall remember the Lord thy God. Unsa ang keyword dira? Ang keyword dira, hinumdumi. Unsa man ang remember may gala? The word remember means to call to mind continually. To call to mind continually. Kada adlaw, kada panahon. Matag panahon, matag adlaw, buntag, gabi, everyday. No? Diha sa imong hunahuna mga igsoon, di nimo kalimtan ang Ginoo. Hinumdumi permi ang Ginoo sa imong kinabuhi, dili lang kung naa kay problema. Usay mo do lang ta makahinumdum lang ta Ginoo na natay problema. Usay may gala mahinumdum lang ta Ginoo kung di na nato kaya ang problema. Usay may gala ba no mahinumdum lang ta Ginoo may gala kung kita panalanginan pud ta niya. Dili dapat tingunan ang batasan sa Kristohanon. God wants to be part of your memory and moments every day. Naminaw mo, nadunggan niya akong gisulti, ang gusto sa Dios nga naa siya kabahin kanunay diha sa imong memory ug diha sa mga moments sa imuhang kinabuhi may gala matag adlaw. Usa gyud sa Bible may gala, remember, kinsa imong i-remember? The Lord thy God, ang Ginoo nimong Dios. Kana nag-emphasize sa imong personal relationship. Kano man, tanawa, ayo lang ibalhin dira. Tanawa, the Lord, usa sa pulong, thy God, your God. But pasabot, naa kay relasyon sa iya ha. Anak kaniya, amahan nimo siya. Ayaw siya kalimti, kay naa kay personal relationship diha sa Dios.
dili lang paminaw, Ginoo, dili lang Ginoo sa uban may gala, kundi yun sa Bible, Ginoo pod nimo. Amen? Unsa pa? Tanawan ang sunod, oh. For it is He that giveth thee power. Unsa man na? Siya naghatag og gahom. Unsa man ang power? Power means ability. Power means kusog. Power means capacity. Sabtan? So everything you have comes from Him. Matagbutan nga na sa imuha, gikan sa iya ha. Kanang imong kusog, kanang imong skill nimo, kanang imuhang success, gikan na tanan sa Ginoo. Busa ang application ani para sa atong mga luwas igsoon. Kung naamang kay maangkon, naamang kay mabuhat, diya sa imong kinabuhi, do not take credit for what God provided. Ayaw ka ang credit para sa imong sarili igsoon. Remember mga igala, blessings are from God. Ang mga panalangin sa Dios na tanan, dili na sa imuhang kamaayo. Pasalamat ta sa Ginoo may gala kung maayo ta sa usa ka butang. Namang mga tao ba nga maayo. Maayo sila mo ayog kuryente, maayo sila may gala, maayo kani mga electric fan. Maayo sila mo ayog mga refrigerator, maayo sila ba? Skillful kayo sila. Praise the Lord for that. Pero may gala paminaw. Ang imuhang kamaayo dili na tungod sa imo. Gihatag na sa Ginoo sa imo. Mao ginang na kay mabuhat karon tungod kay gitagaan ka sa Ginoo may gala og skill, talent. Amen. And we need to remember also nga ang imong kinabuhi, ang imong gininhawa gikan po na sa Dios. Una ra guning ni may gala na bago kay mabuhat may gala kung wa na ka kinabuhi sa Ginoo. Wala na gini taon may gala. Busa paminaw mo, giingnan ta sa pulong sa Diyos, don't forget your Creator. Kay bisag unsa ka pa kamaayo, bisag unsa ka pa mahigala, ka maabilidad, kung kuan ka kinabuhi sa Ginoo, di naman imo na magamit. Maayo na sila kung buhi ka pa. Pero kung kwaon ka na sa Ginoo, di naman imo na mabuhat mahigala. Mo na nga di nato kalimtan ang Ginoo. Amen? Ikaduhang punto. Duha na lang ka punto nato, okay? So unsang tulo ka importante nga reminder nga gihatag sa to gikan sa pulong sa Dios. Una, recognize God's provision. Ikaduha, remember God's precepts. Hinumdumi ang mga pulong ug ang mga sugo sa Ginoo. Precept kanang sugo ba? Psalms 119 verse 16. Psalms 119 verse 16 na basahon nato. Giyon sa Bible, Psalms 119 verse 16, I will delight myself in thy statutes. Tanong sunod do? I will not forget thy word. Di na ko kalimtan ang imong pulong. Unsa ang pinakaunang nga giingon mga higala sa Ginoo sa iyang mga katawan diri sa Deuteronomy chapter 8. Adto na to ang Bible mga higala. Gisundan ninyo ang ako ang gipang istorya. Tanawon niyo sa Deuteronomy chapter 8. Tanawan ninyo. Unsay giingon sa Bible mga higala sa Deuteronomy chapter number 8. Okay? Versikulo 11. Ambak ta diri sa 11. The Bible says, beware that thou forget not the Lord thy God. Tanawan sa doon, in not keeping His commandments and His judgments and His statutes which I command thee this day. Klaro. Sa atong gibasa, Psalms 119 verse 16. Unsay giyon sa Bible, I will delight. Unsa man ang delight? Kalipay. Unsa man ang delight? To take pleasure in God's command. Amen? Kuhaan ni mong diha ni mo kuhaan ni mong kalipay sa mga mando sa Dios. Ang tinuod nga Kristohanon malipay siya nga magbasag Bible. Malipay siya may ilang nga tumanon niya ang pulong sa Dios. Delight means the Bible is not a burden but it's a blessing. Mao nay delight. Pwede mo tana, ang Bible ba nga naa sa imuha karon, blessing ba na?
sa imuhang kinabuhi? So ang akong pangutana kay blessing man ginabasa nimo. O, kung blessing may gala ginadala nimo diri sa simbahan kung magsimba ka. Kay blessing man ka may gala kumuli ka ginadala nimo balik ang Biblia sa inyong balay or ginabili nimo di simbahan. Kung blessing tuod ang Bible sa atong kinabuhi bisag asa ta mosimba mo atong matag simbahan para magsimba sa Ginoo. Biyasan diha sa atong balay may gala ginatagaan nato ni og pagtagad. Amen. Unya mga igsoon, unsa pa? Ato apod siyang tumanon. Unsa man ang statutes? Kaya ang giingon sa Bible may gala, I will delight myself in thy statutes. Statutes mga sugo. It refers to God's principles and moral laws. God's statutes are standards that protect us from sin and destruction. Moy kana mo ingon bitaw baro nga, mo ingon bitaw baro nga gabi strikto hapon sa to simbahan daghang bawal di higala pamino dili man ang simbahan may gala nag-impose og kanang mga balaod sa atong kinabuhi. Ang Ginoo man. Amen. Kay gusto man kata mga higala protektahan sa Ginoo, gusto man kata panalanginan sa Ginoo. Di unsa ang mga kasuguan nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud nato ni basahon diri sa atong simbahan aron mahibaw-an nato. Kinahanglan gyud nato ni mahigala nga i-enforce. Kinahanglan gyud nato ni sila sundon. Amen. Nga naman unsay purpose aning mga sugo? To protect us from sin. Amen. Kung di ka gusto mahigala mahulog sa distraction or di ka gusto mahulog sa sala mahigala, then ikalipay nimo mga igsoon ang pagsunod sa mga statutes or mga sugo sa Ginoo. Mao man standard for living nato. Kung dili nato mga higala basahon o iwali ang mga kasuguan sa Ginoo diri sa atong simbahan, then unsa man atong sundon nato na standard? Di ba wala? Sige na tanaw sa mga tao diha. Sa mga uban. Wala tay standard. Sabtan? Naminaw ang uban? Unsa pa? Balik sa Psalms 119 there para magtanaw ni ang uban. Ano man naminaw ng uban? Tanaw niyo di Mike Son. Psalms 119 verse number 16. Second sa Bible, I will delight myself in thy statutes. Unsa gani may gala ang delight? Kalipay. Unsang statutes? Ayo, wag gyud mo naminaw. Galingkod lang mo diha. Unsang statutes sa Bisaya? Mga sugo. I will not forget thy word. Unsa man ang word? Pulong. Kani akong gigamit karon sa inyo may gala, pulong sa Dios ni. Unsa ka importante ang pulong? Ang pulong mao ni siya magpadayag sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Mao ni siya magpadayag sa mga dalan sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Mao ni siya magpadayag may gala sa kaalam sa Dios diri sa atong kinabuhi. Ako pangutan ba kinahanglan ba tag kaalam gikan sa Ginoo? Gikinahanglan ba nato may gala ang mga dalan sa Dios? Gikinahanglan ba nato ang iyang kabubuton para sa atong kinabuhi? Therefore may gala mukuha gyud ta og delight pleasure gikan sa mga statutes og sa mga pulong kay mao ni siya mag-guide sa atuang Christian life. Unsa man daw ato ang sundan bi kundi nato gamito ng pulong sa Dios. Kay na may uban nato diri masuko man kung maigo sa wali. Di ba? Aminaw mo? O di ta nang lain-lain. Dili ta nang open-open. Amen? Kay gusto man kata mga higala. Gusto man kata mahibalo sa kabubuton sa Ginoo, sa dalan sa Ginoo. Gusto man kata mga igsoon makaibalo sa kaalam sa Ginoo. That's why I encourage every saved person this afternoon, study and obey God's word daily. Bisag unsa ang inyong mga activity or bisag unsa mo ka busy, pagtuon mo sa pulong sa Dios. Tumanan ninyo ang pulong sa Dios. You know why? Because forgetting the Bible leads to forgetting your behavior as a believer.
Muna uban ninyo, way basa-basag Bible, sige nimo ginakaliptan pagbasag Bible, mao nang ilad kay kag batasan diya sa gawas. Mura kag dili Christian. Ay mo kalain ha, amen? Ngano man, wow, gikalimtan man ang pulong sa Dios. Muna uban nakalimot Kristohanon day sila. Unya ang ilahang lifestyle sa gawas may kala, wa na mao. Amen? Someone said, a dusty Bible leads to a dirty heart. Kasabot mo anang dusty Bible? Kanang Bible ba nga wa gyud mga igsoon gigamit. Gihimo na lang dekorasyon diha sa ilang kabinete mga igsoon. Ana dira decoration. Pila na kabulan katuig wa gyud da gibisitahan o gikuha o gigamit o gibasa. Gingon sa nay nagsulti may gala, a dusty Bible leads to a dusty heart. Ang Kristohanon paminaw nga wa gatagad sa pulong sa Dios, way basa-basag Bible, wa ga meditate sa Bible may gala hugaw kasing-kasing. Pasig hugaw kay nay makasing-kasing karon ba kay way basa-basag Bible na. Amen. Sunod. Ikatulog ang katapusan. Ayaw kalimti ang Ginoo nga imong Dios. Tulo ka reminder gikan sa pulong sa Dios. Number 1, recognize God's provision. Number 2, remember God's precepts. Number 3, and the last, respond to God's person. Tubaga ang tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Unsay giingon sa Bible? Ecclesiastes chapter 12 verse 1. The Bible says, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Unsay highlight diri nga bersikulo? Kanang una nga upat kapulong sa bersikulo 1. And what is that? Remember now thy Creator. Amen. Unsang una? Remember now. Kano sa nimo hinumduman? Karon. Kinsa imong hinumduman? Ang Ginoo. Unsa man ang may gala nagasulti sa to when the Bible says remember now. That means now, paminaw, now means urgency. Karon sa nimo hinumduman ang Ginoo nga imong Dios? Karon. Dili sunod semana, dili sunod bulan, dili sunod tuig. Ang gingon may gala sa pulong sa Dios, karon nimo siya dapat hinumduman. Amen. Buot pasabot, ayaw ninyo i-delay ang inyong obedience sa Ginoo. Amen. Sunod. Unsa sunod? Tanawan nyo. Thy Creator. Thy Creator. Imong magbubuhat. Higala, remind lang tamo balik ha. Siya ang nagbuhat sa inyo. Siya nag-sustain sa inyo. And one day, paminaw, one day from now, siya pod ang mo-judge sa ato ang tanan. Nganong siya man pastor, siya may gabuhat sa ato, siya ang ga-sustain sa ato. So siya ang muhukom sa ato. Busa ayaw gyud niyo kalimti, paminaw, ayaw niyo kalimti ang Dios nga nagporma sa inyo gikan sa abog ug naghatag sa inyo og ginhawa. Kasi sunod? In the days of the youth. Sa mga adlaw sa imong pagkabatanon. Nay mga youth dito. Kabalo mo unsa ni siya nagsulti sa ato, mga batanon, buta sabot na samtang aduna patay kusog, magalagad ta sa Dios og pangitao nato siya samtang aduna patay kusog ug samtang napatay oras. Pili mo na? Kanunay ba nga naa kay kusog?
Kanunay ba nga natay oras? Dili. Busa, paminaw, ayaw iyabutanan ang imong kusog o ang imong oras sa mga butang dinhi sa kalibutan. Pagalagad sa Ginoo. Amen ba? Pangitaan Ginoo. Kamo mga young people, pangitaan ninyo ang Ginoo palihog. Na may mga young people, wa man nangita Ginoo. Maayo kayo kugihan kay mangita kwarta, pero di maayo mangita Ginoo. Unya kung mulala na ang ilang panglawas, diha pa mangita Ginoo. Say kung magtinga na. Na ako'y nakita sa Facebook may galabano na naghangoy yung followers. Kagiyatiman man siya sa iyang kalib-in niya. Dili mga Kristohanon good. Ni-appear lang sa akong Facebook ba. Batanon pa, 21 years old pa tong kwan, 23 ba tong lalaki? Yeah, 21 to yung kalib-in. One believer good. Ako man tong gi-click ang ilang kwan nila, katong ilahang kwan. Karon, kwan na, 783,000 na ilang followers ba? Kay ginakuan mo to ay gibuslutan na katong lalaki ba gibuslutan na diri. Kay nagkakuan man to, nagka-throat cancer ang katong iyang kalib-in nga lalaki. So akong gi-stalk tong Facebook sa katong lalaki, gikan gitanan ako mga picture nga na gitanan ko tong unsay cause sa iyang sakit. Okay balong sa magigay di man isulti bas katong iyang part sa iyang sakit. Hangtod dito nakita nako sa katong December 2024. December 2024 dito nagka-cancer siya. Ana na po adto ko dito sa month of November o December, first week of December, okay pa kayo siya ningkalit lang gyud naingon nato. Tatay gamay pa nagariak, gamay pa di pa sila sikat ganana nisikat lang sila katong nagkasakit na kay nga naman daghan naman kanang nagkuan nga siyempre naluoy ganana natag mga tabang ganana may so. Pastor sa may mong gusto ipaabotan na sa mga pastor. Ang gusto na ko ipaabotan na sa inyo mga higala, bata pa to. Pero kung kato siya Kristohanon ibutang nato mga higala, ingon ana ba? Dili kanunay nga natay kusog. Ana tong babae nga hapit na daw gusto na siya mo-give up, kapoy na daw kayo kay video pag ito to yang tong babae nga yun sa niya pagilis og pampers kay dili naman makaatiman ang katong lalaki sa iyang sarili. 23 years old pa na ha. Sinahigda, payat na mura nagkan ba? Payat na gid ba? Mo na nga, di na ito matagnanig soon. Tumatagnan. Mo na nga, kuan gid mo, gahin gid mo time nga para gid sa serbisyo sa Ginoo, mga lagad gid mo. Kay dili kanunay nga atong kusog nato. Ako manghon ako, si Janjan ako, kalit kay tuwing nato, pero may gani may gala, nangalagad to sa Ginoo ba? Dili wasted ang iyang panahon diri sa yuta. Kay sulod sa 28 years kana siya di may gala, na siya nabuhat, na siya gigahin para sa buluhaton sa Ginoo. Honorable to iyang kamatayon. Dili kanunay, di na to matagda ng sakit, di na to matagda may karon sa mahurot niya tong kusog nato. Kay basin may gala karon lang ni nga nagsikta, kusganta, pero takay balo ba pagka January di ay may una mukalit na ba di na ta kabangon, di na ta kalakaw, di na ta katrabaho. Dili ba? Basin alalayan na ta, balsaho na ta. Balsaho na ta. Kato itong gialsa na mo si Janjan, tong buhi pa si Janjan, ginana ko Janjan ba nga? Jan, dili na ka makalakaw dyan. Kay katong nasa dito sa Mount Apo sa taas, bas kwarto dito man siya giko ano. Dalo man na mo siya sa hospital balik, kay giatake man. Kay magliso siya ginhawa ba? Pero di pa siya pero magliso siya dyan. Di naman siya kalakaw, di na siya ka na makalakaw gito ka ng kuan ba? Straight ba? Diyan, dili na ka makalakaw dyan. Di na kuya. Hangak daw kayo. Mo to mo gibat, lingkod siya, and then alsahon ko na mo. Upat mi kalsa. Ako, si Papa, si Andro, kisa pa to isa diri, si
Si John Lacerda, no? Si John Lacerda, upat me, bukat kis dyan good. Pero tanawa, sa wala pa to siya sakit, ako manghod ako, grabe ka athletic, grabe ka active. Maayong tingog, gadalaog ka ng youth dito mga igsoon, gadalaog choir, soul winning, maayo, kusog mudagan, swimmer to. Tuwa pa, wala pa'y sakit. Pero di lagi nato matagnaan lagi ba? Ang panahon. Una nga, tanawa, paminaw, tanawa, gingon si sa Bible may gala, tanawa, remember now thy Creator in the days of thy minse, nga, karon nga panahon, sa imong kinabuhi, samtang batanon ka pa, pangitaan ang Ginoo, pangalagad sa iya. Tanawang sunod na, while the evil days come not. Samtang di pa moabot ang daotang mga adlaw sa imong kinabuhi. Kaning evil days bitaw dinhi, mga igsoon, kani bitang ginaingon din nga evil days, kanang panahon ba nga magsakit na ka, siguro maaksidente ka, nay mahitabo sa imuha. Igsoon paminaw, dili gid biyata exempted sa mga katalagman, sa mga sakit ug sa kamatayon. Bisa sa aksidente, dili ta exempted ana. Dili but pasabot Christian ta, anak ta sa Ginoo, dili na mahitabo sa tuwa. Mao na nga. Smile gyud nga samtang nga pamantay ko so kita man nato makakuan pa ta. Makapangalagat pa man ko sa Ginoo ani. Mao na bisag ikaw gatrabaho ka may gala, gasol winning po ka. Gapangabi kag kala, gapangalagad ka sa Ginoo. Amen? Kay moabot ang panahon, higala pa moabot ang panahon, di na ka makapangalagad sa Ginoo. Ug dili lang kay kana ang imuhang dili mabuhat, kundili pod di na pod ka makatrabaho. Moabot ang panahon may gala, diha na ka sa higdaanan. Magsige na lang kag higda. Di nakakalihok. Bisan kaning imong kamot, di na nimo maalsa. Alalayan na ka. Pamperan na ka. Nanay lahi nga muilo sa imuha. Nanay lahi nga mamuligo sa imuha. Nga naman, kitang tanan, tanawan ninyo, kitang tanan, natay evil days. Busa samtang wala pa miabot ang evil days sa imong kinabuhi, remember now thy Creator. Amen? Okay ba ta? Kaya ang Israel, gikalimtan nila ang Diyos. So nawadan silag pabor. So kung kita pod, kalimtan na to ang Diyos, we will lose everything also. Kanang mga butang nga magmatter sa atong kinabuhi, mawala na siya igsoon. Dali lang manggod huyupon sa Ginoo. Dali lang huyupon sa Ginoo. Dali lang huyupon sa Ginoo. Ang mga panalangin higala. Dali ra kayo mawala. But when we remember Him, He gives us provision, He gives us guidance, and He gives us His presence. Busa, I encourage all of you Christians, ayaw gyud ninyo kalimti ang Ginoo nga imong Dios. Ikaw panalanginan ka. Mo na manghigala every year ba no ga Thanksgiving ta. And every Thanksgiving na to, tagaan na to og dagaya ang Ginoo. Na naman, who knows? That might be our last Thanksgiving for Him. Give God what's best. Amen? Aron nga, bisan mga igsoon, mahuman ang Thanksgiving. Basin sunod tuig, wad ana kagkusog. Di nakaingon nga makakwarta, pareha karon na tuig. Kay kwaon ka na sa Ginoo sunod tuig. Example lang. Simbako palayo, unta, dili pa unta. Pero mga higala, nagkatawa lang ba? Okay. Nakarelate mo, no? Pero mga higala, pamina, at least nakasulti ka, I gave my best for the Lord sa akong last. Amen? Wala kay regret. Amen ba? Sige, doko nato itong mga ulo igsoon, piyo nato itong mga mata. So before we close, kinahanglan mga igsoon,
Hinumduman nato ha. Kinsa ang naghatag sa atong kinabuhi, kinsa naghatag sa atong kusog, kinsa naghatag sa atong mga panalangin. Kay usahay ba malimtan ba nato ang Ginoo nga mo'y naghatag sa ato sa tanan, unya usahay pagyud kaulaw pagyud nato siya. Siya biha ang nag-provide sa atong needs. Siya biha mga higala ang nagluwas sa ato ang kalag. Dili ba mga igsoon sakit sa Ginoo kung kalimtan nato siya? Ayaw ninyo siya kalimti. Ayaw ninyo siya isalikway. Ayaw igsoon. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa imong pulong karong hapon. Lord, as human as we are, mga gid may pasaylo sa imo Lord, kay nagay mga panahon makalimot mi. Sahay na mga panahon nga mawala gid ang among focus. Mabutahan mi sa among trabaho, sa among kabisi, sa mga panalangin. Ginoo, tabangi ang imong mga katawhan karong hapon. Nga ilaha kang mahinumduman kanunay. Tungod kay ikaw Ginoo ang nagtabang sa ilaha, nag-provide sa ilang mga needs, nagbantay sa ila, nagatiman sa ila, nagprotekta sa ila, nagluwas sa ilaha. Ikaw tanan Ginoo, tinuod og tama gyud ang imong giingon Ginoo nga kung wala ka, wala gyud may mabuhat. Lord, we acknowledge your presence in our life today. Forgive us, Lord, na kami nga mga tao, Lord, limtanon mi. Pero sugod karon Ginoo, we will keep our devotion and we will not forget you. Kutob nga imuha ming tagaan og kinabuhi, Lord, og ania pamitinhin sa yuta. We will always praise you, worship you, and thank you. And we will be generous to you, O God. Tungod kay di na mo, Lord God, matumbasan ang imong gihatag sa amo. We cannot outgive you, O God. And Lord, we promise to you that we will be faithful until the end. I-bless, Lord, ang imong mga katawhan diri, whatever unsa ilang mga needs sa ilang kinabuhi. Tabangi sila Ginoong Dios. I pray this in Jesus' name. Manindog ta mga igsoon. Manindog ta, unya atong pamalandugan ang pulong ato ang nadunggan karong hapon. Basin mga higala, imong kasing-kasing ba distansya sa Ginoo ba? Basin nawala imong focus, basin nakatutok ka na karon sa imong mga problema, sa imong mga kasakit, sa mga pagsulay, sa kapait sa kinabuhi, nawala ang imuhang hunahuna sa Ginoon, kalimtan nimo siya. Ubasin tungod sa mga panalangin, igsoon, ayaw gyud niya kalimti ang Ginoo, kay wa gyud biya kanya gikalimtan. Wa gyud ka gikalimtan sa Ginoo igsoon. Ikaw bitaw, naa gyud biya ka kanunay sa hunahuna o sa kasing-kasing sa Ginoo. Busa kung ikaw may distansya manggani ka sa iya, ha? Balik sa Ginoo. Pangayo og sorry sa Ginoo, pangayo pasaylo sa iya. Ug ang Ginoo karong hapon, Lord, ay dili na ta kakalimtan Ginoo. I will remember you. Kung naay mga blessings, Lord, ikaw ang akong hinumduman, dili ang blessing. Ikaw Ginoo, kay ikaw ang tuburan sa akong kinabuhi. Tungod nimo nabuhi ko. Ginoo, dili na jud ta ka kalimtan. I will be devoted to you, magsimba jud ko sa imo faithfully, Lord. Dili ta ka isalikway sa akong kinabuhi. Salamat kay Ginoo nga ikaw Ginoong Dios. Wa ko nimo kalimti. Higala siguro ato ang istoryahon ang Ginoo karong hapon, no? Mas mayon istoryahon nato ang Ginoo. Kung gusto nimo istoryahon ang imong langit nga amahan, o kung gusto nimo istoryahon si Lord Jesus Christ, naghulat gid siya sa imo igsoon. Pwede ka mo anhi diri sa altar karon.
Pwede ka magampo, maghistorya sa iya. Di pa hinumduman ta niya may gala. Sa panahon nga ikaw, panalanginan niya, ayaw siya kalimti. Ayaw